Isang issue na naman ang ating babalikan patungkol sa mga anomalya sa pabahay na naging proyekto ng National Housing Authority sa pangunguna ni Senator J.D. Ejercito. Tutol din o tinitignan ng performance, pero kaya nga dinidinig natin ngayon ng NHA ang DSUD kung ano yung maging direksyon, at mukhang may iba naman ngayon dahil meron tayong isang tunay na departamento, pero yung panabanggit nyo kanina kung hayaan natin ng LGUs, no? Ang sabi niyo po pwedeng LGUs ang gumawa ng pabahay, ako po yung dating mayor, ako na magsasabi sa inyo, hindi po mangyayari yun. Dahil iilan lang ang mayor. Di umano, maraming palpak na proyekto ang National Housing Authority na programa para sa mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Sabi ni Ejercito, dapat ayusin nila ito at huwag papalampasin ang mga pagkakamali na mangyari kung para sa proyekto ng mga mahihirap na Pilipino. Magsimula ang video na ito, sana mag-subscribe kayo at follow sa aking channel, Breeder Adventures TV, para sa mga latest news at issue na nangyayari sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Sir, sasagutin ko na lang po yung sinabi ni Sir. Kasi doon sa kasiglahan po, hindi nila ina-allowed yung binabayad ng tao. Kasi for example, yan lang ang kakayanan ng tao, hindi nila po tinatanggap. Yung demand nila po yun ang masusunod. Pag hindi, for example, 10,000, pinagbabayad nila ng 10,000 yung tao mismo. Ang kakayanan ng tao lang, for example, 1,000, hindi nila tinatanggap. Kaya paano sinasabi ninyo ngayon na tinatanggap ninyo kung magkano lang kakayanan ng tao? Ito ang katotohanan. Try ninyo mag-investigate po sa kasiglahan. Yan ang katotohanan. Huwag kayong mag-aalala, hindi po kayo mag-relocate na outside Metro Manila. Ang usapan po dito, magtatayo po kung nasaan po ang ISF, doon po ililigay din namin yung building nila. Para hindi siya dislocated. Siguro para maintindihan din ng ating mga CSOs, ano ba ang papel ng NHA as the construction arm? Dahil ngayon, ito ang construction arm ng Department, diba, of Human Settlements and Urban Development. Dati agency lang siya. Ngayon po, dahil department na, siya po ang construction arm. Nandun ang mga engineers, planners at lahat. More than 3,000 employees. Sige, Assistant GM, pakipaliwanag po on why we need to exist or extend. Dahil ano po ang papel ng NHA ngayon sa bagong Department of Human Settlements and Urban Development? Una po sa lahat, naintindihan ko po yung concern nila. Bago po ako mapunta sa National Housing Authority, ako po ang chairperson ng Presidential Commission for the Urban Poor. Naikot ko po lahat ng resettlement site. Ang comment ko rin po noon, yung dim comment niyo po ngayon. Kaya po nung napunta po ako sa National Housing Authority, nakita ko po yung problema at tinutuwid na po namin yung problema. Nagulat din po ako nung ako yung umiikot. Sabi ko, napakalalayo naman ng resettlement sites. Ngayon pinipilit po ng ahensya na ituwid yung mga pagkakamali na yun. Kaya sumasama po kami when it comes to choosing the resettlement site na naaayon sa pangangailangan ng tao na malapit din sa pangangailangan ng panahon. Pangalawa, dun sa usapin ng parte o trabaho ng NHC sa construction, nasabi po ng ating butihing Secretary Acusar na magkakaroon po tayo ng mga township na in-city or near-city relocation. Nagkasundo po ang National Housing Authority, ang DSUD at iba pang ahensya tungkol sa pabahay na ayusin po ito upang magkaroon ng isang makatotohanang pabahay na makatutugon sa pangangailangan ng bawat isang Pilipino. Siguro, bigyan niyo po ng pagkakataon ng bagong NHA na ma-renew ang aming charter. Dahil pag hindi po ito na-renew, saan po pupunta ang moralitang taga-lungsod, ang moralitang taga-baryo? Wala pong tutugon sa pangangailangan. Ang hilingan po namin, bigyan niyo kami ng pagkakataon at bubuo po kami ng isang kaaya-ayang komunidad na makakapagsilbi sa pangangailangan ng masang Pilipino. Kasi bago tayo lumabas, kung mawawala ang NHA, sino po ang pwedeng maging construction arm ng sino ang tatayo? Di ba? Yun ang magiging problema ho natin eh. Sige ma'am, sandali lang po. Pasensya na po, Adel. Gandang hapon po. Ako po si Jessica Amos sa CU Multiversity. Senator, nagkasama po talaga tayo. Buti naalala nyo po, no, yung housing summit natin. Actually, nung housing summit natin, sir, ito na po yung pinag-uusapan natin ding
problema. During that time, yun din yung dahilan kung bakit tinulak talaga natin yung Department of Housing. Bearing in mind na ikakarga na talaga ng DSUD yung mga usapin na nagkakaroon talaga ng matinding problema tayo doon sa ahensya ng NHA. Hindi naman po yun nagbago, sir. Kasi kaya in due respect po sa sinasabi ni AGM, yun nga po ang aming posisyon na ipahayag na namin at gusto nga namin, Senator, Mr. Chair, na salubungin dito sa Senado, sa ilalim po ng inyong komite, yung aming pong posisyon na pagsasabi, meron pong option na inihahayag ang civil society, kasama po yung mga grupo natin, no, na alternative. Tingnan po natin yung kakayahan na pwede na pong silipin after 10 years siguro, yung kakayahan po ng mga local government natin na magsagawa na ng mga proyektong pabahay kasi sila naman po ay may mga shelter plan. Pwede po natin pag-usapan yung sinasabi natin na saan pupunta yung mga maralita. Nabanggit na po kanina ni Secretary Acosar, wala pong aalisin. Sa pamamagitan po ng DSUD, wala pong aalisin sa syudad. Pero sa pamamagitan ng DSUD, marami pong mga pamamaraan, mekanismo, model, no, na pwede nating pag-usapan. Tanong ko lang po, ano po yung maging alternative kung tanggalin pong NHA? Yung tutol kayo sa pag-renew ng charter, ano po yung tingin yung pwedeng alternatibo? Meron po tayong HSFC, meron po tayong CMP, meron po tayong mga local government units na pwede pong, hindi naman po yan sabay-sabay din Alam din po naman ng NHA yan, hindi rin naman po sabay-sabay yung proyektong pabahay. By demand naman po yan ng mga LGU. Pero pwede po naman pag-aralan ng mga strategy yan. Parang ginugusto lang po natin sabihin, sa 50 years ng existence ng NHA, yung another 50 years ay sobra na po yun kung pagbabatayan po natin yung kanilang performance. Yun lang po ang gusto nating sabihin. Baka pwede nating tingnan yung mga alternatibo. Ito po ang alternatibo namin. Pero kung titingnan natin, yung ibang alternatibo rin, pwede pong pag-aralan. Kaya po. Kaya nga ho natin ginagawa ho ito para natignan yung mga paraan kung paano natin may ayos, no? Bumuti po, nandun kayo sa Housing Summit pala noon nung ating sinimula bago po may ito yung DSUD. In fact, may mga ibang ahensya nga tutol din o tinitignan ng performance, pero kaya nga dinidinig natin yan ng NHA ang DSUD kung ano yung maging direksyon. At mukhang may iba naman ngayon dahil meron tayong isang tunay na departamento, pero yung panabanggit nyo kanina kung hayaan natin ng LGUs, no? Ang sabi niyo po pwedeng LGUs ang gumawa ng pabahay. Ako po yung dating mayor, ako na magsasabi sa inyo, hindi po mangyayari yon. Dahil iilan lang ang mayor na siniseryoso. Either, correct me if I'm wrong, Yusek Abe. Sa Metro Manila kaya ilan yung nag-prioritize sa housing? Pwede niyo sabihin? Mga ilan? May LGU ba? Mabibilang niyo ba? Bilang na bilang po kasi no? I can name Valenzuela, di ba? Quezon City, Makati, San Juan, Navotas. So 5 out of 17. Ito mga cities na ito, Metro Manila na may kaya na. Paano po yung nasa probinsya na walang kapasidad? Hindi ganun kayaman. Kaya nga mahirap umasa kasi po yung magandang model sa amin, no? Yung LGU kasi Mr. Secretary, diba mag-ano tayo with the LGUs? They provide the land, tapos we construct. Ganun po, NHA or DSUD will construct. So, yun ang magiging magandang modelo ngayon, no? Na kanilang tinitignan. Ang mahal kasing component dito, yung lupa. Actually, yun ang pinakamahal, no? Pero kung LGU, sila po magpo-provide ng lupa, pwede mangyari. Dahil sa Valenzuela, nagawa yan. Sa Navotas, sa San Juan po, sa amin. Sa amin po yun. Basta meron kami lupang ibinigay, sila po ang magpapatayo ng medium rise housing o ngayon po long high rise. Siguro, Secretary, gusto niyo pong ipaliwanag sandali yung inyong modelo doon sa in city at near housing na high rise na kasi nga sa mahal ng lupa. Ang kagandahan po nito, kung mararapatin yun sa paliwanag ko sa inyo, ang gobyerno po natin ngayon, nakagawa na po ng formula ng housing ng pondo. Kasi nung araw po, nanggagaling po ang pondo sa
GAA. Imagine po, kung magbibigay lang ang GAA ng mga 5 billion, ang magagawa lang natin 5,000 units to 10,000 units sa 5 billion na pondo. Ang kakulangan po ng housing is almost 6 million houses. Yan po ang problema. Ang housing po ang kailangan pera. Kahit ano pong gawin natin, kahit saan tayo sumuot, ang pangangailangan po niyan ay pondo. Ano po ang ginawa ng ating gobyerno ngayon, ating administration? Naghanap po kami ng sistema, ng formula, saan po hahanap ng pera. Kung hahanap kami o aasa po kami sa gobyerno, kaya man pera po ng GAA at hihintayin po namin, malabong matatapos ang problema ng pabahay. So, saan po ang napag-usapan po ng ating Pangulo? Binigyan po tayo ng Pangulo ng free hand para mag-isip ng bagong sistema sa pabahay. Nakaisip po at sabi namin sa Presidente na may bagong pong formula at nag-agree po ang Presidente na humingi po kami ng interest subsidy. Paliliwanag ko po sa inyo ang interest subsidy. Ang pondo po ng pribado, ang nakikinabang lang po ay mayayaman at mga negosyante. Never pang nakinabang ang mahihirap. Bakit po? Kasi po wala kayong kakayanang magbayad. So ang problema po ng pabahay ay affordability. Pangalawa pong problema, affordable naman kung wala namang access sa pondo. Kasi ang pera po ng gobyerno ay maliit lang. Hindi po kakayahan at sa ibang bansa po hindi po ginagawa yan. Kaya po ang nakaisip po tayo ng formula ng ating administrasyon na gamitin po ang pera ng bangko at pera ng pribado. Pag po yun po nagamit natin, hindi po mauubos yung pondo. Paikot-ikot lang po pera sa bangko. Pag kinuha nyo, bilhin nyo materials, babalik ulit sa bangko. Kaya yung sistema po na yan, pag yan po ay natuloy, wala na po problema ang pondo ng housing. Ngayon, pag-usapan naman po natin affordability. Paano po makakabayad yung mahihirap? Ang sabi nyo nga, pag nilipat sa malayo, mamahal ang cost of living. Una-una, mamamasahe siya papuntang city at mga anak niya mag-aaral sa city. So, ang mahal ng cost of living. Pag iniligay natin siya sa city, mura ang cost of living at kakayanan niya na magbayad ng bahay. Ngayon, pagkakataon niyo na po malaman ngayon na ngayon po, pag na-award po kayo ng 4PH housing ng pambansa babae, ang premium po ng bawat mahihirap ay nagkakalaga po ng kalahating milyon up to 700,000 pag in-city. In other words, nagpapamigay po ang gobyerno ng ganun pong kalaki na amount na benepisyo na binibigay para sa mahihirap. Maghintay lang po kayo ng konting panahon. Kasi po, ang pagtayo po ng building, hindi po yan kamukha ng horizontal. Matatapos po ng 6 na buwan. Ito po ay matatapos po ng 2 taon hanggang 3 taon. Kasi po, high-rise na iba at medium-rise. Kaya po, lalo po yung mga CMP na yan, intindihin nyo po. Noong araw po, nagkaroon tayo ng CMP. Niligyan natin reblocking, niligyan natin ng titulo. Ano po itsura ng CMP ngayon? Informal settler pa rin. Hindi magawa-gawa yung bahay. Kasi po, dikit-dikit pa rin. Binigyan lang ng titulo. Ang sa amin po, ang hindi binibigay po namin ay township development. Siguraduhin po namin na pag niligyan po namin ng pabahay ang ating mamahihirap na kababayan, pero pong eskwelahan, at gusto po ng ating mahal na Pangulo, kung maaari, kamukha po ng tinitiran ng BGC ng mga mayayaman at mapibigay po natin yan. Sa tulong po ng ating pamahalaan dito sa sistemang ginagawa po ngayon, makakasiguro po kayo na kayo po ay maalagaan at maghintay lang kayo ng konting panahon. Thank you, Secretary Acosar. Ang isa sa mga susi, one of the key to successful programs, continuation, kailangan din talaga mag-collect na maayos para pang paikot. No? Siguro maintindihan nyo na kahit doon sa housing po namin, ginawa namin affordable, 25 years, 30 years, pero maghuhulog sila 800, 600, 1,000 pesos kasi depende sa floor. Kaya lang, kailangan hong magbayad para may pampaikot, pampagawa ng bahay. Kasi kung hindi makakakolekta, wala namang pondo pang papagawa ng bahay. Tama ba? Diba? Ganun po ang thinking natin, no? Anyway, doon po sa
Sa NHA, pwede nyo sagutin, meron ba tayong safeguards in place to make sure that the due process of person, siguro sa legal, pwede facing eviction by NHA sa susunod ba? Kung yun yung inaayok na kanina eh. Hindi, minsan may hindi nagbabayad kasi kulang. Nasusunod naman po ba yung proseso kung sakasakali? Kasi importante nga yung collection para magpagbagawa pa tayo ng bahay. Pero meron talagang kawawa. Pero nabanggit kanina, talagang yung poorest of the poor, iniintindi natin, no? Pero yung nagpaparenta at iba pa, yun ang medyo stricto. Sige po, any attorney? Yes sir, good afternoon po. Sir, ang eviction po kasi sir na ginagawa ng NHA, last po yan resort. Usually sir, pumapasok po yan sa mga cancellation sir ng accounts kapag hindi po nagbabayad. Pero hindi po automatic yan sir. Nagpapadala kami ng first notice, second hanggang third notice pa po yan sir, bago po kami mag-cancel. That's under our circular sir, kapag nagbayad po yung awardee, yung stay po, yung nire-restore po yung cancellation, o kaya po sir, pag worst case, umabot po yung cancellation into eviction, kapag nagbayad po sila during the actual eviction sir, hihinto po kami. Pero po sa ngayon, hindi po talaga ginagawa yung eviction sir, kasi po masyado pong magastos sa both parties. So basta minsan maghulog lang kahit partial tayag na kayo. Yes sir. So kasi yun ang nagiging problema ho eh. Kung gusto ba natin ibigay, okay po, kaya lang hindi tayo makapagpapatagawa ng mas marami pang bahay kung wala namang pumapasok. Tama ba? Kailangan umiikot eh. Ano po yun? Sir, sasagutin ko na lang po yung sinabi ni Sir. Kasi doon sa kasiglahan po, hindi nila ina-allowed yung binabayad ng tao. Kasi for example, yan lang ang kakayanan ng tao, hindi nila po tinatanggap. Yung demand nila po yun ang masusunod. Pag hindi, for example, 10,000, pinagbabayad nila ng 10,000 yung tao mismo. Ang kakayanan ng tao lang, for example, 1,000, hindi nila tinatanggap. Kayo paano sinasabi ninyo ngayon na tinatanggap ninyo kung magkano lang kakayanan ng tao? Ito ang katotohanan. Try ninyo mag-investigate po sa kasiglahan. Yan ang katotohanan. Sige po, basta ang inaano natin mahalaga na kailangan nasusunod yung proseso, no? Naintindihan naman natin, minsan mahirap talaga buhay. At kanina, sabi nga ng ating si Roderick Banez, no? Pinintindi nyo hanggat last resort na talaga. Siyempre, una yung pagkain, tapos education at lahat, naintindihan mo natin. Pero pakinggan lang muna natin yung narinig naman natin, alam naman natin yung problema ng bawat isa rin. Napakahirap. Does the NHA have the resources and trained personnel to handle yung eviction, no? Talagang nasisiguro doon natin na train yung mga personnel natin na hindi naman naagrabyado yung mga relocatees na hindi na pagbayad. Talaga yung proseso, attorney, na nasusunod ba? Yes sir, nasusunod naman po yan sir.